So karong kabuntagon, bago lang ta nagsaulog o unsa to, All Saints Day, All Souls Day, last kahapon, unsa to siya, All Souls Day ba to? All Souls Day. So daghan pa siguro sa uban natong mga kaigsuunan, nag-overnight sila dito sa sementeryo, nag-reunion, ang tibuok nasod, Pilipinas, nagsaulog ni ining higayuna, ug ining panahona. Kining duha nga All Souls Day ug All Saints Day, kay naagyod ni sa ato ang kalendaryo sa Pilipinas. Aron mahinumduman ang atong mga minahal ug mga pinalangga sa kinabuhi nga nauna na sa atoa. Di ba? So kabaluta nga kining batasana, kining kinaiyahana, pagpasidungog sa mga patay niining mga petsa, kay usa ni siya ka practice nato nga gihimo lamang sa Pilipinas. Kining practice nga All Souls Day o All Saints Day, practice lang ni sa atoa, sa Pilipinas lang, no? Sukad nga kita gisakop sa mga Kastila, gipamana ni sa mga Kastila sa atoa. Ang ubang mga kanasuran, wala sila nagsaulog ni ini, nga sama sa atoang pagsaulog. Apan ang mas importante nila nga giobserbahan kay ang Halloween. Di ba nag-ambit si pastor adtong niaging Domingo kabahin sa Halloween, panudlo kabahin sa Halloween. So ang mga western countries, ang ilahang mas importante o labihan nga importante kanila ang Halloween nga usa ka butang sa ilahang pag-celebrate. Apan adunay usa ka butang nga gidala sa adlaw sa mga mingontag santos, kay All Saints Day man so sa santos, no? Mao man gitawag og Todos los Santos. So adlaw sa mga santos, ang realidad niini para sa atong mga Kristohanon, Todos los Santos, kay mga santo man ta. Atubangan sa Ginoo. So, ang realidad ni ining Todos los Santos kay lubnganan o kamatayon. Di ba? Unsa may realidad sa sementeryo? Di ba? Kamatayon o lubnganan. So, atong makita nga ang tanan, pobre man, dato man, bata, tigulang, teenager, way gipili nga edad. Kitang tanan, ang atuang padulngan ang kamatayon. Hello? Muabot gyud na ang kamatayon sa matag usa ka nato hangtod nga dili pa moabot ang atuang Ginoong Dios sa rapture o pagbayaw. So, karong tungod kay ato maning pagatun-an ingon si pastor, siguro mas maayo nga magtudlo siya kabahin sa kamatayon. Kay ang mga old members, kabalo naman na may mga panudlo si pastor dire, no? Apan nga naa may mga bag-o nga kinahanglan pod pahinumduman nato atong i-share unsa man ang kabahin ni unsay mensahe ang kabahin sa kamatayon sa usa ka tawo. Kamatayon sa usa ka magtutuo kang Jesus. Ang kamatayon sa usa ka magtutuo ni Jesus gikan sa baruganan sa Biblia ug ato kining tan-awon nganong kita isip magtutuo kang Kristo, believers in Christ. Isip magtutuo kang Kristo, dili ta angay mahadlok, hisgutan ang kamatayon, ilabi na nga dili ta mahadlok mamatay. Hello? Naingon ka nga, nganong kamatayon. No, ato ning andaman, no? Mao karong buntagan ingon si pastor nga iyang iambit kanato bahin sa hilisgutan sa kamatayon nga gihatagan og uluhan kining iyang mensahe nga kay bisan sa kamatayon
nagpadayon kita sa pagkinabuhi. Even in death, we continue to live on. So bisan sa kamatayon, nagpadayon kita sa pagkinabuhi. O buot tanaw ni Pastor diri, unsa ang kamatayon? Unsa ang kamatayon kamaanindot nga kasinatian. Magampo ta. Ginoo, daghang salamat karong kabuntagon nga imo kaming giubanan sa imong presensya. Ug ang imuhang presensya, Ginoo, nagpamatuod nga kami wala nimo gipasagdan. Nga kami kanunay nimong gigiyahan sa matag adlaw anaa ka kanamo sa among kiliran. Imong gipalig-on ang amo ang mga pagtuo, pagsalig diha kanimo. Ginoong Dios karong kabuntagon sa amo ang pagtuki, sa paghisgot, kabahin sa kamatayon, akong ampo Ginoo nga abre ang among mga huna-huna, abre ang amo ang mga kasing-kasing, aron dawaton Ginoong Dios ang imuhang mga pulong, ang imuhang mga mensahe, nga makadasig ka namo, nga kami ang imong mga katawan, adunay paglaom. Ingon man, nga kami mga tao nga gawas nun na sa kahadlok sa kamatayon. Ug kami, dili kami angay mahadlok sa kamatayon o mamatay man tungod kay ikaw makauban kanamo hangtod sa kahangturan. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon. Daghang salamat nga kining pulong buhi o kining pulong Ginoong Dios makatabang diha kanamo sa among pagkinabuhi isip magtotoo. Nga among ampingan Ginoo ang among matag kinabuhi. Nga among gihala diha kanimo. Ginoo, panalangini ang imong mga pulong, ingon man ang imong sulugoon sa pangalan ni Jesus. Akong ampo, amen og amen. Amen. Amen ba sa mga nagtanaw online? Magpadayon lang kamo sa pagtanaw diha. Karong kabuntagon atong sugdan, ang mensahe, kabahin sa kamatayan. Pagsabot og pagkat-on, unsa ang kamatayan. Understanding and learning what death is. Ang kamatayon usa ka tibuok universal sa tibuok kalibutan. Amerika man, asa man, no? Mahitabo kining kamatayon sa tibuok kalibutan. Unsay buot ipasabot niini nga ang kamatayon kay kumon og kasagaran nga mahitabo sa tanang tawo sama sa ako ang gisulti ganiha nga ang kamatayon mahitabo kini sa tanang tao, bata, tigulang, teenager man, mga hamtong, mga tigulang, mga unsa pa? Mga baby. So mamatay. Mao na nga ang kamatayon mahitabo sa tanan. Sa gusto man nato o sa dili, ang kamatayon mahitabo sa tanan. Hello? Uban ka nato, gawas kung ang rapture o pagbayaw sa Dios mahitabo sa atuang panahon, sa atuang kinabuhi. Kitang tanan nga aniya karon mamatay gyud. Hangtod nga dili pa maabot ang Dios, kitang tanan mamatay gyud. So niingon diri si Pablo sa Hebrews 9 verse 27. And as it is appointed for men to unsay nakabutang diha? Die once. Kausa lang ta mamatay. Die once. But after this, the judgment. Ang pagsilot or kasilutan. Sa Grego, kining pulong nga appointed kay gitudlo o gitakda. Nakatakda, nagpasabot nga gitagana gyud sa Dios, ingon man nga gigahin. Iyang gitagana o gigahin. Appointed, reserve. Appointed means reserve. Sa Grego, gitudlo or
takda. Okay, gigahin o gitagana. Sa laing paagi sa pag-ingon nga kini mao ang kamatayon, gipadaplin kini gigahin alang sa tanang katawhan. Unsa daw? Ang kamatayon gigahin kini para sa tanang katawhan. Kini nagpasabot nga kini ang tanang padulngan sa tanan diri sa yuta. Ang kamatayon mao ang padulngan sa tanang tao diri sa yuta. Niingon sa Ecclesiastes, di ba? Bag na ay mamatay, mao gyud ni siya mga pulunga nga adunay panahon sa pagkatawo. Ug aduna po'y panahon sa pagkamatay. Kini tungod sa sala ni Adan. Ngano mang adunay kamatayan, tungod kini sa sala ni Adan. Atong basahon sa Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men, because all sinned. So, all men, tanan, walay gipili, basta tao ka, dili ka hayop, all men, because all sin, tanan nagkasala. So, ang kamatayon nagsugod sa usa, kadapit diin ang kinabuhi, abunda sa yuta, sa tanaman sa Eden, sa dihang si Adan ug si Eva, milapas sa sugo sa Dios nga dili sila pakaunon o dili nila kanon. Gikan sa kahoy sa kahibalo, sa maayo og dautan. Si Pablo miingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa maning usa ka tawo, pinaagi diin ang sala ug kamatayon miabot. Kinsa man kining usa ka tawo? Si Adan. Atong basahon sa 1 Corinthians 15 verse 21 to 22. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For us and in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Kung kay Adan tanan mamatay, kay Kristo kita mabuhi. Bisan tungod aduna pa kitay kinaiya ni Adan, naa pa. Ang kinaiya ni Adan, Adamic nature, naa pa kanato. Pinaagi sa unod, kitang tanan mamatay. Busa ang kamatayon maoy butang nga atong atubangon sa tanan. Sa tanan. Tanang tao moatubang niining kamatayon. Pero buot ni pastor nga atong tan-awon kung giunsa or unsa pagkonsiderar sa Biblia ang kamatayon sa mga magtutuo ni Jesus. Unsa man ang gikonsider diri sa Biblia, kabahin sa kamatayon sa usa ka magtutuo kang Jesus. Ang paagi sa pagkonsidera sa Biblia sa kamatayon ni adtong mituo kang Jesus. Ang kamatayon sa usa ka tawo nga mituo kang Jesus, dili usa ka butang nga angay kahadlukan. Ingna daw imuhang katapad, ayaw kahadlok sa kamatayon. Ayaw kahadlok. Mao kini nga kung kita mituo kang Hesus, dili kita angay mahadlok sa kamatayon, bisan dili ta buot ni aning idea, dili ta ganahan makadungog ining kamatayon. O maghuna-huna lang sa kamatayon, di ta ganahan ani. Kinsa goy ganahan? Ganahan ta? Ganahan ta? Ganahan mo? Di ba di ba dili man? Moingon,
Di ba mo ingon gani nga, "Uy, naunsa man ka nga kamatayon naman ang imong kuan diha." Pagsulti-sulti, pagsulti-sulti ana kay na mababaan gani ka, di ba? Kadungog mo ana, mababaan. Apan kita isip magtutuo kang Kristo. Dili ta angay mahadlok nga atong sultian kini. Ingon man sa atong hanuhuna ang kabahin sa kamatayon. Ngano man, kay ang Biblia ni ingon, nga kitang tanan gyud, we are bound. No. Mao na ni atong destiny. Mamatay man tang tanan, bata tigulang. Di ba? So buot pasabot ni ini nga walay usa nga buot mamatay. Walay usa nga buot mamatay. Apan kini usa ka kamatuoran sa kinabuhi. Kung naa kay kinabuhi, mamatay po ka. Kay adunay panahon sa pagpanganak, adunay panahon sa pagkamatay. Apan dili gyud kita angay mahadlok isip mga magtotoo or believers in Christ. Kay si Jesus mismo wala mahadlok nga mamatay. Di ba? Si Jesus mismo wala siya nahadlok mamatay. Giatubang niya ang kamatuuran or kamatayon sa hingpit. Giatubang niya ang kamatayon sa hingpit. Hingpit niyang giatubang ang kamatayon. Dili dali ang iyahang kamatayon. Nagsakripisyo ang Ginoong Hesus. Gilalimang ka, mag-alsa ka og krus, unya puspusan pa ka, bunalan pa ka, bisan asa na lang sa tibuok niyang lawas. Wala pa may naka-experience nga ingon ana. Si Jesus kahibalo siya nga mao na ang mahitabo sa iyahang kinabuhi. Mao na ang paagi sa iyahang kamatayon, apan wala siya nahadlok nga atubangon ang iyahang kamatayon. Pinaagi sa iyahang kamatayan, iyang giguba o iyang gibungkag ug iyang gipildi ang gahom ni Satanas, ang gahom sa yawa nga nagkupot sa kamatayon nga mao si Satanas. Kung moingon ta nga Jesus or God is the author of life, ang yawa ang author sa kamatayon. Apan niining kamatayon ni Jesus, iyang gibungkag. Gibungkag niya ang pagkupot sa yawa sa kamatayon. Ang Ginoong Hesus nakigambit sa atong pagkakatawhanon aron makatilaw siya sa kamatayon o pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gipildi ang gahom sa yawa o iyang gibuhat kini tungod sa iyang gugma sa tanang mga katawhan. Hello? Ang rason ngano nga kita isip magtotoo dili angay mahadlok sa kamatayon tungod kay si Jesus. Naghatag kanato og kinabuhing dayon. Gihatagan kita og kinabuhing dayon. Kay kung si Jesus nagpakatao lamang, apan wala siya nagpakamatay para sa matag usa kanato, dili siya makahatag og kinabuhing dayon. Hello mga igsuon. Hello. Mauna nga siya nakikipag-ambit. Buot niyang matilawan ang kamatayon. Di ba dili dali? Iyang tilawan ang kamatayon para masulti ka nato nga dili kamo angay mahadlok nga sa kamatayon. Gikan nahimo na nako na. Buot pasabot, nahimo nako na ug tungod ni ini aduna kamoy kinabuhing dayon. Hello. Kabaluta nga kita nakigbahin sa iyahang kinabuhi. Ingon nga atong gihatag, katong atong gihatag ang ato ang kasing-kasing diha kaniya. Kita nakigpagbahin sa atong kinabuhi ngadto kang Hesus. Kitang tanan nagkupot sa pulong sa atoang agalon.
atong gikuptan, atong gigunitan ang pulong sa atoang agalon. John 11, verse 25, 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me. Unsa daw? He who believes in me, kinsa man ang muto kanako will live even though he dies. Tanawa, nga bisan kita og mamatay, kita mabuhi. Mo nay buot pasabot sa ato ang Ginoo. Munang dili ta angay mahadlok sa kamatayon. Kay bisan pa ang atong lawas mamatay, bisan pa ang atong lawas madunot, kita mabuhi. Hello? Pinaagi niini ang Ginoong Hesus. Nagpahigawas kanato gikan sa pagkaulipon sa kahadlok sa kamatayon. Natural mangyud na nga ang tao mahadlok mamatay, mao gani nga kung naatay sakit ang ulo, muingon dayo ta og biogesic. Di ba? Paracetamol. Sakit ang mga tuhod-tuhod, di naman siguro ko kalakaw niini. Kinahanglan na ako'y pain reliever. O di ba? Naatay mga sakit-sakit, mangita ta og tambal ngano man, mahadlok man ta mamatay. Natural na apan. Gipagawas na ta ni ining espiritu sa kahadlok na Jesus. Gipagawas na ta. Nga dili ta angay mahadlok ni ini. Hebrews 2 verse 14 to 15. Niingon dire, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death. Kinsa ang nagkupot sa gahom sa kamatayon? Ang yawa. Apan unsay gibuhat ni Jesus dire? Iyang gibungkag, iyang giguba ang gahom sa yawa. Ug naingon dire sa verse 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So tanan, mahadlok ni ining kamatayon. Ang kamatayon sa usak kamituo kang Jesus, gipakasama lamang kini nga natulog lang. Unsa kuno? Unsa? Natulog lang. Kung kita magtotoo kang Jesus, hinumdumi nga ang kamatayon sa usa ka magtotoo, mura lang siya og natulog. Unsa kuno? Mura lang siya og natulog. Ang termino nga gigamit sa unang simbahan or early church, unang magtotoo, alang sa kamatayon, mao ang pagkatulog or falling to sleep. No? Mao ang pagkatulog or nakatulog lang. Nakatulog lang. So mao na naingon si pastor nga adunay kasulatan nga kabahin ni ini. Mga kasulatan kabahin ni ini. Mao ni ang giingon ni Stephen sa Acts 7 verse 60. Mao ni ang nahitabo kay Stephen. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Kini si Stephen, diakono ni siya. Nga waldili mo to ang mga katawhan ng mga Hudyo o gibato siya hangtod nga namatay. Mauni ang kamatayon ni Stephen. Gibato siya sa mga katawhan nga dili mo to kang Kristo sa dawe. Apa niingon si Stephen, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Natulog lang siya.
So duguan si Stephen, unya ningon siya, Ginoo. Pag ingon niya Ginoo, but pasabot gihatag na niya iyang kalag didto kang sa Diyos. Then he fell asleep. Niingon po si David, Acts 13:36. For when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his fathers, and his body decayed. Mauusab kini ang gisulti sa ato ang Ginoo sa tanang magtotoo. Kung nasulti man ni Stephen, nasulti ni David, maupod ni ang gisulti sa Ginoong Jesus sa tanan nga magtotoo. 1 Corinthians 15 verse 6. After that, he appeared to more than 500 of the brothers, at the same time most of whom are still living, though some have fallen asleep. 1 Corinthians 15 verse 17 to 18. And if Christ has not been raised, your faith is futile. Tanawa? Kung si Kristo wala na banhaw, why silbi? Inutil ang inyuhang pagsalig. Mao ni ang gibutang diri. You are still in your sins kung wala na banhaw si Jesucristo. 1 Corinthians 15:20. But Christ has indeed been raised from the dead. Hallelujah. Unsa diri nakabutang? But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. 1 Thessalonians 4:13. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fell asleep, or to grieve like the rest of men who have no hopes. Ang grieving sa usa ka Kristohanon, sa usa ka magtotoo, lahi sa mga katawhan nga walay relasyon kang Kristo. Nasabtan nato? Nasabtan ba nato? Ang mga Kristohanon mag-grieve man. Grieving. Bisan dugay na namatay ang imuhang ginikanan, napagyapoy grieving. Pero grieving nga dili sama sa kalibutanhon nga pag-grieve. Na ako'y nakaistorya nga ako ang pag-umangkon, nibisita siya, taga Manila sila, namatay ang iyang bana adtong pandemic. Unya, ako siyang kumusta? And siya, sakit ka tita, sakit ka pagkamatay sa akong bana kay bisan og dili COVID, pero kay pandemic man, wala gyud namo makita, gilubong dayon, kamirang duha. Unya, kumusta man ka? Naingon siya, salamat na lang sa Ginoo kay Kristohanon ko. Siguro kung dili pa ko Kristohanon, kung wala pa ko kaila sa Ginoo, mabuang siguro ko. O, sa atong tanawon, di ba? Tinuod man na. Tinuod na, di ba? Kita, naaman tayo grieving. Pero kung kay baluta nga, sa langit siya, nahimutang na siya didto, maayo na iyang kahimtang, malipayo na siya didto, dili na ta mag-grieve. Mag-grieve ta kay mamingaw ta. Maura na. Kasabot ta? Di ta mag-grieve. Mag-grieve ta kay mamingaw ta. Pero ingon nga grieving sama sa kalibutanhon nga pag-grieve, dili ingon ana ang ato ang grieving. Kasabot ba ta? Mao po ba na inyong gibati? Mao na inyong gibati pod? O ako ra? tingalig ako ra.
Halimbawa, ako, nag-grieve ko sa akong amahan. Inahan, akong mga igsoon nga nangamatay. Pero, katong mga memories, good memories lang ang imuhang mamingawan. Unta, pag mag-istorya, uy, bibo ta, kung magkauban, bibo. Di ba, ingan ana? Dili kay, uram na tagwalay paglaom. Kung mag-appear pa lang yan, pero familiar spirit naman na kung mag-appear sa ito, Kung may, hoy, noon sa mga diha, hoy, mura mo kang nabuang. Pero tinuod na ako sa kaigsoon nga namatay, babae, grib. Bata pa kayo namatay nga, buutan na ba kayo? Grib. Pero tungod sa pag-gribing na ako, gidamgo ko. Pero dili man siguro to familiar spirit. Kaya niingon mga siya nga, hi Len, sa dream na niingon siya, hi Len, malipayon gud ko dire. Nakamatagog ko, hala, malipayon da siya dito. So kadadto akong giingnan akong magulang nga babae, nga ulay. Ko ay na pag-grib, ay nagkagul-guol. Kay giingnan ko nga dili na kuno ko mag-grib, kay okay na kuno siya dito, malipayon na siya dito. So, gi-rebuke siguro ko sa Holy Spirit, no? Di na kaangay mag-grib. Tuan na to sa langit, naunsa man ka. Ikaw gani, naningkamot pa ka, naningtiil pa. O, di ba? So, mauna mga igsoon, lahi ang grieving sa mga Kristohanon kaysa wala na kailakang Kristo. Okay. So, sa mga nakailak ang Kristo, ang pagkamatay kay sama lang, ang nakaila, sa mga nakailak ang Kristo, ang pagkamatay kay sama lang sa natulog. No? Sama lang sa murag gikapoy. Di ba? Gikapoy ka. Nag-harvest ba ka og palay karon? Namanday ka. Gikapoy ka. Maing ka mo, diskanso sa ako, oy. Diskanso sa ako gamay. Nya pagkahuman nakatulog ka, nakahinano ka, di ba? Ingon ana lang ang kamatayon sa usa ka magtotoo, nakahinanok lang sila. Nakatulog lang. Ingon ana ang kamatayon sa usa ka magtotoo. Hello, mga igsoon. Kini nagpakita usab nga kung kita matulog, kitang mga Kristohanon, kay niingon man nga bisan ta og mamatay, mabuhi man ta gihapon. Hello. Mao na ka kini nagpakita usab nga kung kita matulog, mumata usab kita. Hello. Mumata usab kita kay ngano man tungod kay adunay kinabuhi human sa kamatayon. Mao ni ang atuang andaman. Hello. Mao ni nga atong andaman. Pagkamatay nato, kitang tanan, mamatay. Di ba? Settled na. Kitang tanan, mamatay. Apan pagkahuman sa kamatayon, adunay, judgment. Sa mao na nga ato ang andaman. Mga igsoon, hello? Mao ni ang ato ang labing andaman sa tanan. Busa adunay dakong paglaom sa matag usa. Tungod kay kita adunay pagkabanhaw. Di ba naingon si Jesus, I am the resurrection and the life. Buot pasabot sa pagkabanhaw, adunay kinabuhi. Ang atong Ginoo nga sa Jesus, ang unang migamit sa termino nga nakatulog o pagkatulog sa dihang gibanhaw niya si Lazarus. Gikan sa mga patay. John 11, verse 11, verse 15. After he had said this, he went to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep. Natanawa? Yun siyang atong amigo nga si Lazarus, natulog lang. But I am going there to wake him up. Ako siyang pamathon. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better.
Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there so that you may believe, but let us go to him. Subot pasabot, ningon siya ay natulog lang na si Lazarus naon sa mampud mo. Ako na siyang pukawon. So ingon ani ang kamatayon sa usa ka magtotoo. Mao ang pagpauli sa balay. Unsa ko no? Kitang tanan sojourner lang ining kalibutan. Unsa maning sojourner? Ha? Turista. Lumalabay lang. Lumalabay lang kita ni ining kalibutan. Dili ni ato ang permanente nga balay. Naatay balay nga mas nindot pa sa tanang kanindot. Hello? Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, dili permanente. Temporaryo lang. Ina daw na imong katapad, imong kinabuhi diri sa kalibutan, temporaryo lang. Temporaryo lang. Mayroon nga, lisod. Tanawa lang tong imuhang balay dito sa langit. Tanaw lang dito sa langit. Huna-huna lang, unsa tong balay nga giandam sa Dios para kanimo sa langit. Kitang tanan, lumalabay lang ni ining kalibutan, dili permanente kining kalibutan, bisan unsa pang atong panglimbasog. Bisan ato pang gihatag ang tanan-tanan sa kalibutan, kita lumalabay lamang ni ining kalibutan. Ang kamatayon, muabot sa matag usa. Kay ngano, kay ang pagpuyo nato diri sa kalibutan, temporaryo lang, kinahanglan nga ikaw mupauli sa permanenteng balay. Hello? Mauna ang kamatayon para sa usa ka magtutuo kang Hesus. Dili pagbiya kundili pagpauli. Unsa kuno? Maunang moingon ta nga, ay namatay na siya. Wala, nipauli lang siya. Kung asa gyud siya. Didto man siya, para man siya didto. Nipauli lang siya. Naunhan lang ta. Hello? Angay batang mahadlok? Dili ta mahadlok. Okay. So nga atay nindot nga balay didto sa langit. Sama sa kanta sa mga bata, balay ko sa langit. O tanawa kabalo mo, nagasidlak-sidlak pero naisakit mahadlok. Di ba? Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. O nindot kaayo, di ba? Pero naisakit, Biogesic, please. Okay. So okay, tanaw nato ang mga pulong ni Paul o ni Pablo. 2 Corinthians 5, verse 6 to 8. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. You're away from the Lord kung you are at home in the body. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. At home with the Lord. Ang kamatayon, ana sa balay, uban sa Ginoo. Mupauli kini sa mga bukton. No, ang kamatayon, but pasabot, mipauli ka lang sa mga bukton ni Jesus ug sa ato ang amahan. Kani ang pagpauli ngadto sa mga bukton ni Jesus. Kini ang katapusan nga pagpahulay sa presensya sa Dios nga walay katapusan. Tanawa, nagpahulay ka nga walay katapusan,
diha sa presensya sa Dios? Di ba kaayo-kaayo ang imuhang kahimtang? Hello, mga igsoon. Hello. Kini sa katapusan, nagpahulay sa presensya sa Dios nga walay katapusan, mao ngano nga kita isip magtuto dili angay mahadlok sa kamatayon. Kung mauman di ay ni ato ang abtan didto sa langit, ang ato ang balay sa langit nagasidlak-sidlak, dili ta angay mahadlok. Hello. Apan sa mga nagtuo nga kini mo pauli sa ato sa ilang balay, walay katapusang puloy-anan. Ang ato ang balay didto sa langit, walay katapusang puloy-anan, diin adunay kalipay kalinaw sa kahangturan. Adunay kapahulayan sa bukton sa atuang amahan, sa tanan sa kahangturan, forevermore. Forevermore. Sa kahangturan, walay katapusan na pagpahulay. So magpadayon kita sa atong ikaduha nga punto sa mensahe. Ang paagi sa paglantaw sa Dios sa kamatayon sa mga tao. Gilantaw sa Dios ang kamatayon sa matarong, ingon nga bililhon. Unsa kuno? Ingna na imong katapad, bililhon ang imuhang kamatayon. Atubangan sa Dios, bililhon ang imuhang kamatayon. Atong basahon kini. Psalm 116, verse 15. Unsay nakabutang diha? Kamo ang magbasa. Precious. Wow. Precious. Bililhon. Precious in the sight of the Lord is the death of the saints. Dili mingon nga kausik namatay siya. Dili day usik. Kay precious atubangan sa mata sa Dios. Ang kamatayon sa katawan sa Dios nagdala og kalipay sa Dios. Makaingon ka bag precious unya ingon. Imong nawong ingon ana. Precious. Bitaw, precious bitaw. Precious lagi. Di ba? Kung precious, precious, di ba? Siga imong mata? Hello? Uy, mahal biya ni. Bililho ni. Valuable ni. Di ba? Oh, wow. Di ba musiga atong mata? Ako lang bang mata o inyo ha? Precious. Hallelujah. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious. Bililihon. Duol ug mahal kaayo sa Dios. Mahal kaayo sa Dios. Precious sa iyahang mga mata. Ang kamatayon sa usa ka magtotoo. Sa Hebreo, buot pasabot ni ini wonderful and excellent. Sa ato ang sinultihan, maanindot. Maanindot. Nindot kayo. Katingad-an ug maayo kaayo. Wonderful and excellent. Hello. Nasabta nato. Ang Dios, wala mo bati sa ato ang gibati sa dihang kita mawad-an sa usa ka minahal nga nabuhi alang kang Hesus sa tibuok niyang kinabuhi. Dili mag-grieve, dili mag-uol ang Ginoo kung mamatay ang usa ka magtotoo. Dili siya mag-uol. Inay nga mag-uol, ang ato ang Ginoo malipay. Kay nga naman, precious in the sight of the Lord. You are precious. Bililhon ka. But pasabot dugay nang nagulat ang Ginoo. Excited na siya nga makauban ta.
Hello? Maong wala siya mubati nga nag-grieve sila. Wala. Ang Ginoo, malipayon siya. Ang Dios adunay positibo nga sentimiento sa matarong nga kamatayon. Taon-aon na to ang pulo nga bililhon karon sa Hebreo. Sa Hebreo kining bililhon or precious kay yakar. Yakar ang but pasabot sa English excellent, valuable, honorable, price. O gi-price gyud siya, giatagan gyud siya dakong presyo mo nang bililhon gyud kaayo or highly valued. Taas kaayo ang iyang valor. Tan-awa, precious good. But pasabot, taas ang atong valor atubangan sa ato ang Diyos Amahan. Kining excellent labing kaayo. Valuable, bililhon. Honorable. Unsa man ning honorable? Halangdon. Natanawa? Halangdon ta atubangan sa Dios. Honorable ta atubangan sa Dios. Bililhon ta. Labing kaayo ang kamatayon sa usa ka magtotoo. Ingon man, highly valued. Gipataas ang atuang valor. Hello? Taas ang atuang valor atubangan sa Dios. Hallelujah! Murata ini og alahas o bato nga diamante. Highly valued. Price. Hello, kasabot ba ta? Ingna daw imo ang katapad, you are highly valued by the Lord. You are highly valued. Ayaw yung nga, kuaramang ko, ultimo ko, yano ko. Dili, oy! Atubangan sa Diyos, you are highly valued. Hello? Hallelujah ba? Mao nga sa Diyos, ang kamatayon sa usa ka magtotoo sa tinuod sa mga Kristiyano maoy usa ka butang nga gisulti sa Dios nga mahimong talagsaon nga matahom ug bililhon. Beautiful. Beautiful and precious. Maanindot ang atuang kamatayon. Ngano? Tungod kay kita moadto na sa sabakan sa Dios. Hallelujah. Amen. Niining paagiha atong makita nga ang Dios nagpaabot siya sa kamatayon sa iyang mga minahal. Nga kini ang kamatayon sa matag Kristohanon, matag magtotoo, makalipay sa iyang kasing-kasing. Ang kamatayon sa usa ka Kristohanon, kalipay sa kasing-kasing sa Dios. Dili siya mag-uol. Tanawa kining ang Ginoo, si Jehovah God, dili siya makahulat tungod sa iyang excitement. Tanawa tong si Enoch. Hello, kinsay nakaila kay Enoch? Di ba si Enoch? Unsa siya? Blameless. Evangelist siya. Buutan. Wa gyoy sala. Nangay nabuhi nga balaan. Nagsabwag siya sa pulong sa Dios sa iyang kapanahunan. Ug daghan siyang naabot. Daghang nakadungog sa mensahe sa kaluwasan. Ug tungod kay nalipay ang Dios sa kinabuhi ni Enoch. Ngunang Diyos, excited na ko nga makauban si Enoch. Tanawa, namatay. Wala namatay. Gikuha. Gikuha, girapture. Tanawa, nawala lang, nahanaw. Girapture siya sa Diyos, kay nga naman, excited na kaayo siya sa kinabuhi ni Enoch. Siguro na amoy mga pangutana. Buutan to kaayo. Buutan kaayo itong bataa. Sus, wala jug kay masulti sa iya. Buutan kayo ng tawhana. Buutan kayo to siya. Sus, reliyoso gyud to siya. Pirmi gyud to siya. Pero nga namang namatay nga bata pa man.
Naamoy pangutana nga na? Ha? Naamoy pangutana? Ngano kahang namatay? Ngano kang namatay? Buutan, way sakit. Ang atong tanaw sa buutan kanang way bisyo. Di ko na siya mo inom. Di naman nabako. Dili na siya, basta anak, di ba? Sa kalibutan nga standard, anak man na. Pero sa ato, naapo tayo question, bata pa man siya, Lord. Abi ba na ako, you number our days here on earth, 70 to 80. Wala pa man siyang 70. Ano man siyang namatay, Lord? Di ba? Naam tayo mga pangutana nga ingon anak, no? Pero karon nakasabot na ko. Excited siguro si God. Di ba? Kung Kristohanon ka, di ba? Excited na siya. Dugay na siyang nagpaabot. Kaya naingon po itong uban, ama utong namatay, kay buutan kaayo to. Unya ko nang, kung matigulang pa to, tingalig magkamali to ba? Di ba? Nakadungog mo, anak? Nakadungog mo? Mauna itong gikuha na to siya sa Ginoo. Kay buutan kaayo tong bataa. Mga 30 ang edad, buutan, kuan man na, bata pa man na, no? Buutan kaayo to siya, natulog lang gud to siya. Wala nakamata. Magtotoo man to. O, di ba? So, agi kuha siguro to sa Ginoo kay buutan kay. Tingali og matigulang to, mag-adik-adik pa siguro to, dagan man tang conclusion, di ba? Dagan man tang conclusion. Mo tong gikuha, anak ta. Pero karon sa atong pagtuon ingon ko nga, Lord, ana di ay no, kung wa na ko'y purpose sa kalibutan, imo na kong kuhaon. Na? Kaning tanan nga buhi pa, naapa mo'y purpose sa kalibutan. Unsa ko no? Naapa kay purpose sa kalibutan. Gamiton pa ka sa Ginoo. Kaya naamang goy uban, mamatay na lang unta ko, oy, kapuya naman ko, kapuya, oy. Kapuya mag-budget, oy. Kapuya magbayad og bills, oy. May pa'y mamatay na lang ko, pahulay na lang ko. Di ba na yung mga yun, anak? Ha? Kasabot ba ta? Wala. Kanang real talk lang ba? Di ka, uy, wala ba ako ano, pastor ha, kay na-adyo ko'y faith. God will provide. Ay, di wow. Ay, di wow. O, di ba yo? O, di ba? Wonderful. Okay. Wonderful, di ba? Okay, so, nasettle na ba ang atong mind diha nga, nganong namatay, bata pa man unta to, nga, kuan biya to, nag-serve biya to, mauna, unta, naapatoy daghang mabuhat sa Ginoo. Nalipay ang Ginoo, dugay nang naghulat sa iyaha. Sama sa kinabuhi ni Enoch. Pero si Enoch wala namatay. No? Kay girapture siya. Karon, atong tan-awon sa mga kamatayon man to sa magtotoo. Diri na ta sa dili magtotoo. Nindot kayo ni. Okay, karon. Atong tan-awon kung unsa ang panglantaw sa Dios sa kamatayon sa dautan o kadtong nangamatay sa sala o kadtong mga nisukol katong nangamatay gawas sa Dios. Katong mga tao nga walay Dios, buot pasabot. Katong mga tao nga wala gyud ni ila og ni salikway sa Dios. Mga dautan, wicked people. Atong tan-awon, mga rebellious. No? Namatay sila outside of God. Ang Dios, di ba, kung sa mga magtuto, malipay man ang Ginoo, di ba? Di ba, malipay ang Ginoo sa atong kamatayon. Excited ang Diyos sa ato ang kamatayon. Apan, sa mga tao nga mamatay, ang kamatayon sa usa ka dautan, dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka dautan. Kung kita, tungod kay dautan man, unta mamatay na lang na siya. Di ba? Dili, sa tinuod lang, di ba? Labi na karon.
kining na mga nahitabo diya sa nahitabo diya sa Luzon. Di ba? Daghang tang balita nga. Bisag dili nimo tuyoon. Mo agi man gyud na sa imuhang kuan. Unsay tawag na? Feed ba na? Sa imuhang sa imong Facebook. Gikurakot ni kuan wanang. Nya mabasa nimo dito sa mga kanang comments, mamatay na lang unta. Mamatay na lang unta. Sila unta mo'y nalunod. Sila unta, may unta gisilutan unta sila, di ba ana? Ingon ana no. Kita mga Kristohanon dili ta mo ingon ana. Pasagdi lang nato sila mag-comment. Pero kitang mga Kristohanon kay magtotoo man ta, di ta mag-apil-apil. No? Wala lagi mo dili lagi mo. Dila lang. Unsa man katong nakakuha og mga bilyon, nakapalit og jet. Unsa man sa may boat ninyo gusto? Ha? Na may bagong kapalit og jet tungod sa bilyon. Unsa man? Unsa man inyong gusto? Ihunghong lang sa ako kitang duha lang Dili lang. Okay. Again, dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka dautan. Kasakwahi sa kamatayon sa mga matarong, ang Dios dili malipay sa kamatayon sa makasasalang mga tao. Ezekiel 33 verse 11. Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Jehovah, I take no pleasure in the death of the wicked. Natanawa. Wicked na gani, pero naingon pagyapon ng Ginoo, wala ko malipay sa kamatayon sa mga dautan, but rather that they turn from their ways and live. Nga magbasol sila, magbago sila. Mauna ang gusto sa Ginoo. Hello mga igsoon. Atong hunahunaon nga ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala nga tao. Ilaban na sa niadtong misupak kaniya sa iyang atubangan o kining mga kaaway sa Israel. Kung kita, kining mga Hamas, kining mga Hezbollah, kung kita pa, di ba? Di ba makaingon man ta, mga matay na sila Lord, oy. Di ba? Di ba sa tinuod lang? Unta, aron na ay peace ang Israel, mga matay na sila. Pero, mga igsuon, niingon ng Diyos, dili ko malipay sa kamatayon sa mga dautan. Dili ko malipay sa ilahang kamatayon. Ang Dios dili malipay ug walay kalipay sa kamatayon sa mga dautan. Ang ilahang kamatayon nagpaguol sa iyang kasing-kasing. Kini nagdala kaniya og pasakit og kasakit. Natanawa? Nasakitan ng Dios nga makita ang kamatayon sa mga makasasala nga katawhan nganuman masakitan. Di ba? Sila ang ni dautan kayo, di ba? Sila ang nakigubot, gipamatay ang mga tao, di ba? So unta moingon ka nga, patyan na lang na Lord. Atong suguon ang Ginoo, di ba? Pamatya na lang Lord. Pamatya na lang to sila. O di ba? Tungod sa ato ang kalagot, di ba maingon tag pamatya? Di ba naapod tay mga paryente nga gahig ulo? Unya ka nang binuang kayo iyang kinabuhi, di ba? Unsa man? Lord, patya na to, oy. Di ba? Di ba sa tinuod lang? May mamatay na lang na to siya. Kay gasamok-samok man na siya sa among kinabuhi, Lord. O, di ba? Ngagaw man to giyuta, patya na to, Lord. O, di ba? Pero,
dili malipay ang atuang Ginoo sa kamatayon sa dautan. Ngano man, tungod kay ang atuang Dios, Dios sa gugma. Dili gyud nato na ma-debate. Ang Dios, Dios sa gugma. Unsan tong nakabutang sa Biblia? For God so loved the world. Wala man maingon ang Ginoo, ang Biblia nga, tungod kay nahigugma ang Dios sa mga magtutuo lamang. Unsa kuno? Ha? World man. Dautan og maayo. For God so loved the world. Ngano man kining mga dautan nag-exist pagihapon tungod kay ang Dios, God is love. Ang Dios puno sa gugma, ang Dios puno sa grasya. Kung impatient ta, ang Dios pasensyoso, taman. Hello? Dili buot sa Dios, tungod kay Dios siya sa gugma, dili buot sa Dios nga ang makasasala nga tao moadto sa impyerno ug mawala sa kahangturan. Buot niya nga silang tanan, ang tanang makasasala, makasulod sa langit. Makauban niya. Apan, ang tao aduna sila'y kaugalingong desisyon. Natanawa ha? Ang Diyos, kay mo ingon man ta nga, na may mga pilosopo God. Abi ba nako, God is love. Nga namang gihimo niya ang impyerno para ang tao maimpyerno. Hello, excuse me? Wala ka kabalo sa Bible? Atong ingno na, naamay mo mangutana sa inyo, ano, labi mag-share ta? Naamay, abi na ako, God is love. Abi ba na ako, God is love. Nga namang naiimpyerno. Tungod kay adunay mga tao, nga aduna sila kaugalingon nga desisyon. Nga dili nila dawaton ang gugma, nga gihalad sa Dios, ilang gisalikway. Ang gugma sa Dios, nga iyang gipahayag, diha. Sa Dios Amahan, pinaagi kang Kristo. Hello? Ang Diyos Amahan ilang gisalikway. Gihatag na sa Ginoo ni Jehovah God ang iyang bugtong nga anak nga si Kristo. Apan, aduna sila'y kaugalingong desisyon nga dili nila dawaton si Kristo. Ilang gisalikway. Og ang tibuok kinabuhi sa usa ka tawo nga nagtuo. Sa Dios. Kita nga nagtuo sa Dios. Atong abuton ang mga tao nga mga dautan. Bisan ang ato ang mga paryente nga wala pa nakaila. Atong mga igsoon nga wala pa nakaila kang Kristo. Atong i-reach out. Kay nga naman naipulong sa Dios nga kung kita mutuo kang Jesus ang tibuok banay sa ato ang pamilya maluwas. Mao na atong tindugan. Nga naman, God is love. Ang Diyos, gugma. Puno siya sa grasya. Buot niya nga ang tanan maluwas. Mao nga kita, ang ato ang responsibilidad. Dili man nato ipugos kanila, atong iambit kanila ang kaluwasan. Hello? Amen ba sa mga nagtanaw online? Atong iambit ang pulong sa kalawasan ni Kristo. Kay kung mituo ta sa Dios, kang Kristo, ang tibuok banay maluwas. Hello? Bisan pa niani ang Dios. Ang ato ang Dios, dili siya, iyang gi-offer, pero dili siya mupugo sa usa ka tawo nga modul kaniya. Ug mudawat sa iyang kapasayloan, iyang gihatagan niya ang tawo og kagawasan sa pagpili. Hello mga igsoon. Ang Dios dili mamugos.
Dili pareho nato. Mag-share ta. Di gani ka mo dawat kang Kristo, impyerno jud ka. Di ba? Mga ato man silang hadlokon. Okay. Tungod sa kahadlok, dawat na lang ko, oy. Jesus, Ginoon. Dawat na lang ko kay hala maimpyerno. Ang tao mga igsuon, dili gyud na sila gusto kini makasasala. Dili gyud ni sila gusto nga maimpyerno. Ha? Di na sila gusto maimpyerno. Dili na to hadlokon nga. Dawat na. Di gani kam dawat na. Palainom ra ba ka, mabanggaan gani ka, mamatay ka, impyerno jud ka. O di ba? Palahubog ra ba ka? Na. Mabanggaan gani ka, impyerno jud ka. Pero God is love. Kabalo mo nang God is love? Bisan og nagting-ab mo, sabot mo ting-ab. Ha? Kisay nakasabot? Oh, naghihingalo. Tagaligin eh? Okay, sige. Okay. Naghihingalo. Bisag naghihingalo ka, nagtingab-tingab ka. Nakahinomdam ka, Diyos, pasaylo ako. Pasayloon to sa Ginoo. God is love. Hello? Unsa ang Ginoo? God is love. Pero kung naay nabuhat to siya nga dautan nimo, Ginoo patya na na, sige na. Dugaya pod ana oy, nagtingab-tingab pa. Patya na. To ato pang sugon ang Ginoo nga patyon. Sus Ginoo ko. Okay. So mao ni mga igsoon. Ang tao naa na sila'y choice, bisan unsa pa nimo og sangyaw, bisan unsa pa nimo og share. Kung ang Ginoo, ang Espiritu Santo, di gyud mulihok sa iyang kinabuhi, dili siya tandugon, di gyud siya maluwas. Kay naa man siya kaugalingon nga desisyon. Hello? Dili man ipugo sa Ginoo nga kinahanglan man ko ana, maluwas na, dili. Naay free will ang tao nga mudawat ba siya o dili. Hello? Maunay kamaayo sa ato ang Ginoo. Hello mga igsoon. Tungod kay, nga tanawa ha, tungod kay ang paghukom sa mga tao nga nagsalikway, sa mga tao nga nilapas, sa mga tao nga misukol sa Ginoo, paghukom, naghulat kanila paghuman sa ilahang kamatayon. Nakasabot ha? Adunay paghukom, paghuman sa atong kamatayon. Hebrews 9 verse 27. And as it is appointed for men to die once and after, but after this, judgment. Silot. Ang pulong nga paghukom, sa Grego naghuglagway sa usa ka tribunal, sa usa ka korte, o sa usa ka pagsulay, sa pagdungog sa kaso sa tao. Nagpasabot nga kini usa ka pagsulay sa kalag og espiritu nga ang mahitabo alang sa makasasala nga tawo og silot ang musunod. Judgment, silot pagkahuman sa kamatayon sa usa ka tawo, adunay silot. Masakitan ang kasing-kasing sa usa ka mahigugmaong Dios, mahigugmaong amahan nga nagpadala sa tao ngadto sa impyerno. Mao na masakitan ang amahan nato. Wala niya gibuhat ang impyerno para sa tawo, mga igsuon. Munang dili ta magingon nga di ka dawat. Usa ka share, duha, tulo, upat, lima ka share. Di pa gani mo dawat ay impyerno gyud ka. Di ba? Therefore, I conclude, impyerno gyud ka. Di ba? Hello, adi nako, muundang nako og share, muundang nako og sangyaw, gahi kaayog ulo, may pay mamatay na lang siya para maimpyerno siya.
Pero, mga igsoon, dili malipay ang atuang Dios Amahan sa kamatayon sa usa ka makasasala. Tungod kay mahigugmaon siya nga Amahan, mahigugmaon nga Dios. O dili niya buot ang tao nga ihulog dito sa impyerno. Apan tungod kay siya, usa ka maayo nga maghuhukom, kinahanglan siya nga maghukom sa patas. Fair. Fair ang pag-judge sa atuang Amahan. Ang tanang sala kinahanglang hukman. Ezekiel 18:4, behold, all saints, souls, are, unsay nakabutang diha? Mine. Niingon diri, niingon ng Dios, behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Tanawa? Ang kalag nga nagkasala kay mamatay ug siya hukman, silutan. Ang buot pasabot niini shall die. Ang buot pasabot ini kamatayon sa iyang kalag. Kamatayon sa impyerno. Ang kamatayon sa Biblia nagpasabot lang og panagbulag. Separated, no? Pag namatay ka, separated. Gibulag lang. Ang imong lawas madunot, apan ang imong kalag, kung Kristohanon ka, tua ka sa sabakan sa Diyos Amahan. Apan, kung ikaw makasasala, mamatay ka, imong gisalikway ang pulong sa Diyos, dili nimo dawaton ang pulong sa Diyos, mamatay ka sa impyerno ka. Ang impyerno may usa ka dapit sa pagsilot nga gihimo sa Dios alang sa makasasalang anghel sa yawa, mga anghel sa yawa ug sa yawa. Para kini sa yawa ug sa iyang mga anghel, sa mga makasasalang anghel. Matthew 25 verse 41. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. No tanawa, unsa maning impyerno, giandam kini para sa yawa, silos para sa yawa ug sa iyahang mga makasasalang anghel, dili para sa tawo. Tungod kay buot sa Dios nga tanang tawo maluwas ug kung mamatay atua sa iyahang kiliran hangtod sa kahangturan. Hello, mao ni ang Dios sa gugma. Mao ni ang pulong sa Dios sa gugma. Hallelujah! Hallelujah ba? Nga kung usa ka tawo buot nga musunod sa dalan niining makasasala nga yawa, na i-choice. Iyahan ang choice, iyahan ang pagpili. Kung buot niya nga musunod sa dalan sa makasasala nga yawa, ang Diyos walay laing dagan or wala siya laing dalan gawas sa pagdala sa maong tao sa dapit sa walay katapusang silot. Atong makita nga ang impyerno, temporaryo lang na mga igsuon nga silot. Kaysa end times, ang impyerno itambog dito sa lake of fire na ana sa Revelation. Dagat-dagatang apoy. Tanawa kung ang impyerno di na ka makaagwanta, unsa pa kaha kung sa lake of fire. Mao ni ato ang andaman mga igsuon. Hello? Busa sa pagtapos ni ining mensahe, ang pagpili anaa kanato. Life, kinabuhi, kang Kristo, sa langit, o death, silot sa impyerno. Anaa kanato ang kamatayon mahimong nindot,
kaayo nga kasinatian sa Dios kini mahimong makalilisang kaayo sa mga makasasala ang kamatayon. Apan kanato nga nagtugyan sa ato ang kalag, sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing ngadto kang Hesus, ug matalikod kita sa atong mga sala ug naghinulsol ang kamatayon para sa usa ka magtotoo, dili usa ka butang nga angay natong kahadlukan. Kaya ang Dios Amahan nagpaabot kanato. Malipayon siya nga iabi-abi ta, i-welcome ta didto sa langit ug magpuyo ta sa balay nga giandam ni Hesus. Apan kini usa ka butang nga gipaabot uban ng kalipay sa katapusan sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang gitakda nga higayon alang kanato sa pagpauli, miabot na og maanaa na sa bukton. Ato naata sa bukton sa ato ang Ginoo. Ginoong manunubos ug manluluwas hangtod sa kahangturan. Mauni ang giandam kanato sa ato ang Dios Amahan. Aduna tay maayong luna, aduna tay maayong balay diha sa langit nga giandam sa atong Dios. Apan sa mga tao nga dili mudawat ilang isalikway ang pulong sa Dios, musukol sila, musupak sila, pagkahuman sa ilahang kinabuhi diri sa yuta, mamatay sila hangtod sa kahangturan. Wala na sila'y paglaom nga malangit pa. Sa impyerno sila padulong. Na ako'y karong ganiha, pag abri na ako sa ako ang cellphone, karong buntag sayo, na ako'y nabasa, insakto kayo sa mensahe, karong kabuntagon. Ningon dire, hell is not full of people that Jesus Christ rejected. Ang but pasabot, ang impyerno, dili puno sa katawhan nga gisalikway ni Kristo. Hell is full of people that rejected Jesus Christ. So ang impyerno puno sa katawhan nga nagsaklikway kang Kristo Jesus. Kita adunay mga pagpili, mga igsoon sa mga magtutuo kang Kristo, dili ta angay mahadlok. Tungod kay aduna tay maayo nga lugar, maayong balay didto sa langit, mauni ang reward sa atoa sa Ginoo. Kay kita magtutuo apan sa mga tao nga misalikway kang Hesus, aduna pod sila'y puloy-anan, ug kaning puloy-anan mao ang impyerno. Anaa kanato ang pagpili. Akong imbitahan ang matag-usa nga ipiyong ang ilahang mata. Kung ikaw igsuon, aniya kakaron, aniya man sulod sa simbahan, o nagtanaw online, nakadungog ka sa pulong sa Dios, nakadungog ka ang kamatayon sa usa ka magtutuo kang Kristo Jesus, nga kung sila mamatay, muadto sila sa langit. Apan, katong mga tao nga makasasala, nga wala si Kristo sa ilahang kinabuhi, kung mamatay sila gawas sa Dios, aduna sila'y padulngan ang impyerno. Karon, kung buot nimo
dawaton ng Dios. Isip imong manluluwas. Isip imong manunubos. Itaas ang imuhang kamot karon. Ang Ginoo dili mamugos nga imo siyang dawaton apan nakadungog ka sa pulong karon. Kung imong dawaton ng Dios, moingon ka, akong ihatag ang ako ang kalag, ang akong espiritu diha kang Kristo Jesus. Itaas lang imong mga kamot. Ingon man sa mga nagtan-aw online, kung buot nimo dawaton si Kristo Jesus, isip imong manunubos, isip imong manluluwas. Kung aniya ka karon, taas ang kamot. Nakadungog ka, gusto nimong dawaton si Kristo. Taas ang kamot. Ari lang diri sa atubangan. Ayaw lang kahadlok. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot. Ayaw kahadlok. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot. Tindog. Tindog. Kadosang nakod. Ay kahadlok, ay kahadlok. Hallelujah. So, kung naaman ang nakadungog online, naay nakadungog karon online, mag-ampo ako para kaninyo kung na inyong gidawat,
si Kristo, isip inyong manluluwas. Sunod lang sa pag-ampo, sama nga kini inyong mga pulong gikan sa inyong kasing-kasing. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw, Dios sa gugma. Daghang salamat nga tungod sa imuhang gugma imong gipadala ang imong bugtong nga anak nga si Jesus. Gilansang sa krus, namatay, ikatulo ka adlaw, nabuhi. Tungod sa iyahang gugma, ako adunay paglaom. Aniya ako, O Dios, usa ka makasasala, akong ampo nga imo akong pasayloon, hugasan ang akong hunahuna, hugasan ang akong kasing-kasing. Ug ako kang giabi-abi, O Dios, nga musulod sa akong kasing-kasing, karon og ikaw ang magmando, maggiya, magtultol sa ako ang kinabuhi. Isip akong Dios, manunubos ug manluluwas. Daghang salamat, Ginoo, nga aduna kay giandam, nga balay diha sa langit. Daghang salamat. Kini ang akong ampo. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Atong hallelujah, manindog tang tanan, atong awiton ang forevermore. Goodness testify, your banner I will lift on high forever and ever. When my life on earth is done, when my battles have been won, I sing your praise around the throne forever and ever. You alone are glorified, of your goodness testify, your banner I will lift on high forever and ever. When my life on earth is done, when my battles have been won, I sing your praise around the throne forever and ever. You alone are glorified, of your goodness testify, your banner I will lift on high forever and ever. When my life on earth is done, when my battles have been won, I'll sing your praise around the throne forever and ever. Evermore I will love you, evermore I will serve you, evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I'll adore you, evermore bow before you. I will bless your name forevermore. Evermore I will love you, evermore I will serve you, evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I'll adore you, evermore bow before you. I will bless your name forevermore. Evermore I will love you, evermore I will serve you, evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I'll adore you, evermore bow before you. I will bless your name forever. I will bless your name forevermore. I will bless your name forever.
ang Ginoong Jesus.